kanyang preaching, and then also, in application for the real life. Ayan, siyempre, hindi natin papatagalin. Ito yun, mga lahi po ng status. Ito yung mga apo natin. Sa South Metro, ito na po yung mga apo. Muna natin yung bunso. Kaso sabay yata yung dalawa. Sino doon si Isa? Wala ka si Isa. Hindi, wala po doon. Unahin ko na po si, mula dito sa Bulacan, tapos aangat tayo ng konti. Ilaga naman, bago natin yung dulo. So, aking kong tatawagan, Elder Benny. Masarap po mga ulam. May kasama na rin dito sa kapan. May kapan. Lumalabas po ang tao kapag ikaw ay nandun sa mundo na ikaw na yung harap. Masaya mo nanonood lang eh. At tinawag ka na, nangigilig ka na. Meron po akong kwento. Pero ang mga pangalan ko, ang lugar, mapapanggit, walang kinalaman sa pangalan. Meron pong paligsahan, mga allied forces, kung sino ang pinakamatapang. Ang sabi ng kanilang commander-in-chief, kinakailangan tumalon kayo sa aeroplano para mapatunayan natin sino ang matapang. Any volunteer? Ligaw ang Amerikano, me. Matalo ng Amerikano, sumigaw siya, Long live America! Tama, palapakan yung mga tao. Sumunod, yung hapon, sabi niya, Banzai Nippon! Palapakan na naman yung mga tao. Kung yung Pilipino na, lumabi siya sa Koreano, tapos sinipa niya, mabuhay ang Pilipinas! Yung Koreano yung pinatalo niya. No? So, nagpapalakas loob lang po ako. So, be of good courage. Ito po yung kinakailangan po natin sa mundo ito na kung saan tayo ay nabubuhay. Ang talunan, ay mga hindi lumalaban. Balik ang mga nagtatagumpay, ay sila yung mayroong mga aking katapangan. So, based po sa Psalms chapter, dahil po natin, Psalms chapter 31, ito po ang sinasabi ng Biblia. 31 verse 24. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. So ito po ay pinamagatan ko na an extraordinary motivation to be of good courage. Kasi meron pong mga motivation na very common sa tao. Let's say, meron kang isang task na gagawin na nakakatakot. Let's say, tatakbo ka bilang athlete. Pero nandun yung iyong fear na baka ikaw ay matalo, baka ikaw ay hindi makaabot sa finish line, pero may mga nag-cheer sa'yo. Kaya mo yan pag matakot. So simply, encouragement, minsan, nagiging responsible courage, nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa aking posisyon. Madaling magsalita, pero hindi mo panaranasan. Hindi mo nararamdaman kung ano yung takot ko. But, gano'n pa man, ay ang bawat manglalaro, bawat sinuman na may takot, ay nagtitake din na motivation to be courage. Even businessman. Every businessman, a successful one, believes in motivation. Kahit po yung mga anak natin, believes in motivation. Pag sila ay lalabas sa gabi, madilim,
sila'y natatakot, sabihan natin, kaya mo yan. Isipin mo lang si Jesus Christ. Magkakaroon na sila ng courage para lumabas sa bilin. Pero minsan, kahit anong motivation na gawin mo, kinakailangan mo pa po siyang akayin. O hindi ka, sasamahan kita. Mawawala ang kanyang takot kasi papasok sa dilim dahil meron siyang kasama. Right motivation about courage is needed by everyone. Minsan kahit po tayo pastor, i-motivate natin yung ating member, hindi sila naniniwala. Kasi pastor, hindi ko makita sa iyo yung sinasabi mo. In order for us to be a good motivator, dapat tayo mismo ay motivated. Dapat tayo mismo ay nagkaroon na ng experience doon sa kinakaharap nating tao. So, ang ating pong title, Extraordinary Motivation for Courage. It is an extraordinary motivation because the source of this motivation is God Himself. Nung si Moses ay inutusan ng Panginoong Diyos na sila ay liliban sa Red Sea, ang sabi ng Diyos, be of good courage. Dahil pamamagitan mo, lilid mo ang mga tao ito sa lupang aking pinangako. And from Moses, nung siya ay pupunin na ng Panginoon, sabi ng Panginoon, kausapin mo si Joshua. At sabihin mo kay Joshua na magpakalakas din siya. Ito po tayo sa book of Joshua. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Ito ang sabi ng Biblia. Sabi ko sa verse 1, Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. And then sabi ko sa verse 6, talong po tayo, Be strong and of good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto their fathers to give them. Verse 7, Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand, nor to the left hand, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9, Have I not commanded thee, be strong and of good courage? Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So ito pong encouragement na ito ay hindi mismo nanggaling kay Moses, but it directly comes from God bilang encouragement kay Moses and then to Joshua. No wonder, ang mga katagang ito ay nakarating din kay David sa kanyang kapanahunan, kaya meron siyang kakaibang tapang. Imagine, no, ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang nanay ay ang kanyang grandmother, no, ay nabalo nang wala pang anak. Hindi ko alam kung asawa ni
ni Malon, si Ruth. So, sila po ay manugang ni Naomi at naging asawa ni Ruth si Boaz. And then si Boaz, nagkaroon sila ng anak, si Obed, at naging anak nila si Jesse, at naging anak nila si Haring David. Pero sa kabataan po ni Haring David, siya ay meron ng angking tapang. Siya ay sumusuong sa panganib upang ipagtanggol o pangalagaan ng mga tupang na pinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. At sabi niya, binubukan niya ang bunganga ng bear, napapatay niya ito, at ang leon na dumadaluhong sa mga tupa ay napapatay niya rin sa pamamagitan ng kanyang sling. No? At sa kanyang mga karanasan ay nagpakita siya ng mga kakaibang tapang. So the encouragement, the motivation that we have is from God's the source, and then from King David. Kaya sabi niya sa verse 24, be of good courage. It is not an ordinary motivation because ang Diyos mismo ang nag-uudyok sa atin na tayo maging matapang. David was not an ordinary man na nagbibigay sa atin na motivation na tayo magmatakot. He was a king. He was a poet. He was so gifted. He was so brave. At siya po ay descendant. O tayo ay ganyang mga apo-apuhan. Nung ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanya, David, kapag ikaw ay naipisa na, isama na sa iyong mga magulang na nasa libingan, speaking of David's death, sabi niya, I will raise up a seed which shall come forth from thy own bowels, and he shall be my son, and I shall be to him a God, and I will establish his kingdom forever. So ang pangako ay walang sino man sa mga magiging anak ni David na hindi uupo sa trono ng kanyang kaharian. So maraming panahon na po na wala nang umuupo sa kaharian ni Haring David sa physical kingdom, simula nang yung temple ay sinira ng Diyos. Yung mga umuupong hari ngayon ay hindi natin alam kung sila ay elected o not elected. But ang katotohanan po, the kingdom of God is here. The kingdom of God is in our presence. And we are reigning with Him. And we are serving God at this present time. Sabi ng Panginoon, the kingdom of God is within you. And many are present into it. Subalit kinakailangan ng mga Hudyo. At nangaral ang mga disciples about the kingdom of God is at hand. Repent and be baptized, every one of you. At sabi ng Biblia, tayo po ay kahindiran, tayo ay kakaibang lahi, a peculiar people, and we shall be priests and kings before God. Hindi po tayo hari para maghari-harian sa ating simbahan. Tayo po ay naging hari sa ating mga sariling katauhan. Ang pinakamahirap pasunurin sa Diyos yung ating mga sarili. Madali po para sa atin ang sabihin ng iba, sumunod ka sa Diyos. Gawin mo ito. Gawin mo ito. Pero tayo mismo, hindi natin kayang pasunurin yung sarili natin sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang pinakamatapang na tao at ang pinakamalakas na tao ay yung taong may kakayahan na supili niya kanyang sariling espiritu. Diba? Sabi ng Diyos, manalangin ka. Sabi mo, may binabasa pa. Hanggang sa nakatulog ka na, hindi ka na nakapanalangin. Sabi ng Diyos, magbasa ka. Masarap yung telenovela na pinapanood ko. Magaling yung mga Shaolin. Nakatulog ka na, hindi ka nakapagpasa
how many hours ang ating pong nauubos sa ating pang sariling mga kagustuhan? At kung tayo matanda na, sabi ng Panginoon, sana nung bata pa, naglingkod na ako sa iyo. Hindi ka na makapagpunta sa mga kinakailangan mong encourage. Sa bahay ka na lang, ikaw na yung encourage. Diba? If we are going to be motivated para po tayo maging matapang, walang ibang qualified kundi si Haring David. Minsan meron kinds of motivation. By example, hindi mo na kailangan kung saan. Naalala ko nung nasa Bible school, nagsuko ko ng buhay sa Panginoon. At yung pastor na mentor namin, so yung pastor na sa amin ay nag-encourage na kami mag-ikot sa Panginoon, may duda pa rin kami sa Kanya. Pero sa mga panahon na hating gabi, tahimik ng lahat, wala kang maririnig na kahit anong sound, kahit tahol ng aso, wala kang maririnig. Tapos may biglang sisigaw, balot. Wala mo mag-isip. Hating gabi, maririnig ko siyang umiiyak sa panalangin. Kahit hindi siya magsalita, kahit hindi siya mag-encourage, naandun na agad yung willingness mo. Gagawin ko yung kanyang example na pinakita niya sa akin. Kahit sa pagbibigay sa Diyos, hindi mo na po pwede, dapat bigyan ng presyo na ibibigay sa Diyos. Ang 1,000 mo, 100, bigyan mo. May love offering ka pa. May sacrificial offering ka pa. Ano sa palagay yung mararamdaman ng tao na nag-iing na Diyos? Hindi ka lang makaka-attend ko. Lagi na lang gusto kami hingan. Pero kung tayo po mismo, nakita niyo yung ating buhay, sinuko natin mismo sa Diyos. At nakikita sa ating pamumuhay, na kahit tayo walang-wala, binibigay tayo sa mga kailangan. Magsasalita ka pa sa kanila. Magugulat ka na lang, may dalayan para sa iyo. Dahil sa katapan natin mag-ikot sa Diyos, through our examples, mamomotivate natin ang ating mga kasama sa buhay, sa pananampalataya, mga nasa paligid natin. Maaaring tayo po ay hirap na hirap na sa mga dinaranas natin dito sa lupa. Mga parents, sino yung gustong sumuko sa pag-aaral ng anak? Anak, wala na kami magagastos. Huminto ka na lang. Kung pwede, mag-part-time ka para matulungan mo rin yung sarili mo. Sa estudyante naman, umiiyak na. Pagod na sa pag-aaral, yung tatrabaho pa. Yung pagbiyahe ko na ng pagpasok sa eskwela, pag-uwi, pagod na ako. Tapos makikita ko yung magulang ko, susuko na. Ano mangyayari? Kahit hindi mo sabihan yung anak mo, maya-maya hihinto sa pag-aaral yan. Makita mo na yun sa gasolina. Bakit mo ginawa? Kasi ko nakikita ko yung hirap natin. Kasi pinakita mo. Ikaw mismo magulang, sumusuko ka. Kaya kahit alam kong hirap ng buhay, kahit wala ka ng kakayahan, be good courage. Ang Diyos ang magbibigay sa atin, hindi yung kapwa natin. Sabi ng Biblia, cursed is every man that putteth his trust in man. Punta ka sa kamag-anak mo, di ka nakautang. Uwi ka, susumpain mo na. Putuli na natin yung ating pagiging magkamag-anak. 5,000 lang, hindi na nakahiram. Bakit? Nandun yung tiwala natin eh. Na hindi natin naiintindihan, sila man ay meron dinadala sa buhay na kabigatan, na maaari sila ay susuko na rin. Ang nakikita lang natin ay yung sarili natin. At imbes na tayo ay magpahiwatig ng ating mga panghihina, imbes na tayo ay magbukas ng ating bibig upang ibigay yung ating mga hinaing,
Kung pwede, tumahimik ka na lang. Dahil walang tutulong sa atin kundi tayo lang ang Diyos. Every man may fail us, but God will not fail us. So put your courage on God and not on every man. Maraming tao nawawala sa gawain ng Panginoon kasi pagtitiwala na sa big time na pastor. Doon tayo sa grupo na yun. Every month may support doon. Diba? Malaki ang bigayan. At kahit yung pagtitiwala sa Diyos ay nawala na, nasa tao na. Bandang muli, magsisisi siya. Uli na. Excuse mo na. So David is a good example of a motivator. Tayo po, mga elders, mga preachers, kailangan ng ating mga members o kailangan ng ating mga kapatid sa pananampalataya ng motivation to go. Show them your example by being prayerful, by being studious in the Word of God, and being strong in the ministry. Kahit hindi po natin sila sasabihan, lagi yan nandun. Sila pa yung nagkakanap, pastor, wala tayong gawain ngayon. Sila yung nauuhaw dahil nakikita lang sa buhay natin kung paano kumikilos ng Diyos sa buhay. It is not just by being talkative para ma-motivate natin yung members para sumunod sa gawain ng Diyos. We can do that also by example. Noong panahon ni Haring Saul, sumisigaw si Goliath, sino sa inyo ang lalaban sa akin? Ang sino mang makakatalo sa akin, kami magiging alipin ninyo. At kapag kayo ay natalo namin, kayo ay alipin namin. Kahit isa walang sumasagot, kahit yung hari. Kaya siguro napapaihilan doon sa kanilang suot. Wala nang alisan sa kampo. Ang sabi ni Haring David, sino pa ang tao ito? Nasigaw ng sigaw, inahamot ang Diyos. Ayan ay si Goliath, ang warrior ng Philistines. Ang sabi ni Haring David, Hari, nais ko akong lumaban doon, Goliath, dahil hinahamak niya ang ating Diyos. Tapos tayo sa First Samuel. Unahin natin dito sa verse 14. 1 Samuel chapter 17 verse 14. And David was the youngest, and the three elders followed Saul. So mapansin natin, napakabata ni Haring David para sa larangan ng digmaan. Wala siyang experience sa pagiging sundalo, pero sinabihan niya si Haring Saul sa verse 32. At sinabi ni David, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with the Philistines. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine, to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Verse 34, David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. Then, punta tayo sa verse 37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. So ang mga sundalo ay natatakot, maging si Haring Saul, at wala siyang kumpiyansa kay Haring David, dahil siya ay bata pa. Hindi pwede. Bata ka pa, ang kalaban mo ay well
experience sa gera, wala kang magagawa. Pero sabi ni Haring David, the Lord that delivered me out of the paw of the lion, out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of the Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with you. Ang courage po ay nagmumula sa Diyos. Ang courage nito ay binibigay sa atin ng Diyos. Remember, sabi ko dito, be of good courage. Kung napansin po ni Brother Melvin, there is a big difference between a good courage and a common courage. Ano? Common courage is mostly motivated by greed. It relies on the human efforts. It relies on the human strength. Yan yung mga sundalo. I-training natin ang mga yan 4 years. Diba, brother, ano? Diyan. May sundalo si brother dyan. Ang kanilang tapang ay nakasalalay doon sa kanilang pinagdaan ng training. Yung kanilang kaalaman, combat strategies, at yung kanilang strength and develop ay siyang nagbibigay sa kanila ng tapang para suungin ang mga panganib dahil may confidence sa sarili. Kaya naming talunin yan. Meron kaming sapat na kaalaman. Meron kaming sapat na strength para i-combat yan. We can survive in the jungle kahit walang pagkain na pagdaanan namin yun. Yung tapang nila ay nakadepende doon sa kanilang karanasan, sa kanilang kalakasan, sa kanilang mentality. Na kapag sila ay nagutom na, kapag sila ay napalibutan na ng kalaban, sigurado may ihina yan sa sakawan. Hindi pa dumarating yung kalaban, nakataas na yung bandera puti. Please surrender na. Kasi doon nakasalala yung tapang. Kahit sa Senate, kahit sa Congress, kahit sa presidential position, ang kanilang tapang ay nakasalalay sa kanilang kapangyarihan, influence, connections, at kadalasan motivated by greed. Yayaman kami kapag napatumba namin ito, na kahit nakakahiya na yung ginagawa, na kahit itakwil nila na halos ang prinsipyo ng Diyos, gagawin pa rin yung kanilang sariling kagustuhan na may katapangan dahil doon sa pakinabang. That is a bad kind of courage. But there is a good kind of courage. This good kind of courage relies on God. It depends on what God can do for us. It does not depend on our own strength. Kaya nga si David, binigyan ni Haring Saul, o dalhin mo itong baluti na ito. Hari, hindi ko kaya, sobrang bigat. O kunin mo itong espada na ito. Hari, mabigat din. Aba yan, gagamitin mo. Sabi ni David, bibigay siya sa akin. He took courage from God that God will deliver him from the enemy. Hindi po siya depende sa kanya sariling kakayahan, kundi sa Diyos lamang. At yan po yung ating kailangan, mga kapatid. Sa gitna ng hirap natin sa mundong ito, wala tayong ibang tapang na magagamit kundi ang tapang mula sa Diyos. Dahil kung wala yan dyan, kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawa. And this kind of motivation is extraordinary because it is an extraordinary motivation or
extraordinary courage na binibigay ng Diyos. It is an extraordinary motivation because it has an extraordinary promise. Sabi po doon sa Psalms chapter 31, be of good courage, and I will strengthen your heart. There is an extraordinary promise na kung tayo ay magiging matapang, kung tayo magiging matatag, kung tayo magre-rely sa Diyos, meron pang back-up. Hindi lamang po tayo magkakaroon ng kakayahan na harapin ang lahat ng problema natin sa ating buhay. Magkakaroon din tayo ng extra strength, which is the strength of our hearts. Ang kalakasan po ni Haring David ay nakarely doon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa kanyang sarili magagawa. Kaya naman po yung ating estado sa ating buhay, bata man tayo, matanda man tayo, huwag po nating maliitin ang ating sarili. Maaaring tayo ay mahina sa harap ng mga tao, maaaring tayo ay bata pa, subalit kung nasa ating ang tapang ng Diyos, walang sino man ang pwedeng magmaliit sa atin. Sabi ni Pablo kay Timothy, let no man despise thy youth. Huwag natin pong hayaan na yung ating kabataan ay mamaliitin lamang. Most of the time, ang mga kabataan ay siyang mayroong extra kakayahan, extra na tapang na binibigay ng Diyos. Hindi po tayo maaaring naging kagaya ni Haring David sa estado ng buhay. Hindi tayo naging sundalo, subalit tayo meron ding labanan na nilalabanan sa ating buhay. Kaya nga sabi doon sa Ephesians, isuot niyo yung armor of God. Yung baluti ng kaligtasan, o yung helmet of salvation, yung sword of the Spirit. No? Sinabi ng Biblia, 1 Peter chapter 5, verse 7, be sober, be vigilant, for your adversary, the devil, walketh like a roaring lion, seeking whom he may devour. Let us learn to apply this courage na nanggagaling sa Diyos. And let us learn to know how God can strengthen our hearts. Kapag ang puso ng isang tao ay malambot, kapag ang puso ng isang tao ay mahina, hindi natin naasahan ang tao ay magtatagumpay. Hindi man natin siya makita umangat ang buhay para tingalain. Isang araw, itingalain din natin siya. Bakit? Nakasabit na sa puno ng mangga. Hiningala pa rin. Pero mahina ang puso. Si Judas ay ganun eh. Ang lakas ng loob niya, pagkanalo ang Panginoon, dahil sa pera. Pero yung pagsisisi, sinarili niya na lang. Sinuli yung pinagbenta sa Panginoon, at dahil hindi niya kayang kahihiyan, piniti na sarili sa mangka. Huwag na bang mangyari sa ating mga kapatid na tayo panghinaan sa ating buhay? Na tayo ay susuko sa laban ng ating buhay, ba't ang huli, yung ating sarili mismo ay atin ang puputulin dahil wala na tayong lakas ng loob upang labanan ng hirap sa buhay. Ang mga Pilipino at bumagyo,
saya. Nagsiswimming sa dagat na baha. Pero ibang bansa, pag bumagyo, papakamatay na. Dahil mahina ang loob pagdating sa hirap. Pag nawala ng trabaho sa loob ng 3 buwan, papakamatay. Mahina ang loob. Kung tayo ay magiging matapang sa pamamagitan ng courage na binibigay ng Diyos, bibigyan pa tayo ng Diyos ng extra lakas. Yung ating puso ay kanyang palalakasin. Hindi yung ating katawan, hindi yung ating isipan, hindi yung ating puso. Maraming tao malakas ang isipan. Pagdating sa intelligence code, perfect lahat ang iyong tatanong. Pagdating sa emotional quotient, mahina. Pagdating sa adversary quotient, mahina. So anong silbi ng pagiging matalino natin? Kung sa konting problema ng buhay natin tayo ay bibigay, baliwala yung talino natin. Diba? Madali tayong masaktan. Samantalang kung titignan po natin sa Book of Psalms chapter 31, ano sabi ni Haring David? Hinahanap nila yung ating buhay. Pinagchichis ko siya nila ako. Andito po eh. Basahin po natin. Psalms chapter 31. Ang sabi ni Haring David, kaya siya ay nagsalita, O Lord, I do put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Maraming kakahiyang pinaharap si Haring David. Maraming failures siyang naranasan. Bagamat siya ay matapang, bagamat siya ay hari, bagamat siya ay mighty warrior, pero he is also an ordinary man like us. Bago pa lang siya naging hari, pangako ni Haring Saul, ang makakatalo kay Goliath, ibibigay ko yung aking anak at prinsesa. Yan, siguradong napakaganda yan. Si Milka. Ibinigay nga kay Haring David. Pero nung naburyong si Haring Saul, nagkaroon ng toyo sa ulo, gusto nang patayin si Haring David. At nung si Haring David ay tumakas, ibinigay niya si Milka sa kanyang isang sundalo. Mahirap kung tanggapin yun. Yung asawa mo, ibigay sa iba. Kaya mahirap yung biyanan. Minsan, kasi magsayatan, walang biyanan. Kaya mga young people, bago kayo mag-asawa, kilalanin niyo muna magiging biyanan ninyo. Dahil kung hindi niyo kaya, baka iwanan niyo rin ang inyong asawa. Dahil sa pag-asawa, it takes courage. Kaya sabi ni David, in thee I put my trust, O Lord. Sabi dito, I bow down thine ear to me, deliver me speedily, be thou my strong rock, for an house of defense to save me. Shortcutin po natin, sabi dito, sa verse 6, I have hated them that regard lying vanities, but I trust in the Lord. So, naranasan niya na mayroong mga taong sinungaling, sinisiraan siya. Lying vanities, but instead he trusted in the Lord. Verse 8, it has not shut me up into the hand of the enemy, thou hast set my feet in a large wood. Marami pong naging kalaban si Haring David at laging natitrete ng kanyang buhay. Isa na dyan si Haring Saul. Isa na dyan yung kanyang sariling anak si Absalom. Imagine niyo po yung hirap na dinanas si Haring David. Si Elder Roman, isa lamang ang nakaaway, babae pa. Pero si Haring David, marami. Kahit kanyang anak. Naranasan niya
marami siyang naging anak sa ibang asawa. Yung kanyang mga anak-anak ay nagsama-sama sa quarters. At isa sa anak niya na magandang babae ay nagustuhan na kanya sa pang-anak. Dahil hindi niya makuha sa mabuting usapan, dinaan niya lang sa taas at kanya lang direct. Nahati ang kaharian ni Haring David dahil sa pagkakasala kay Bathsheba. Namatayan siya ng anak kay Bathsheba, yung unang anak niya sa pagkakasala. You can name yung mga mapapait na karanasan na dinanas ni Haring David. Pero tayo po, hindi sa kaligtingan, wala pa tayong dinanas na ganyan. At dumating sa punto na sinabi ni Haring David, sa verse 22, begin. For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes. Nevertheless, thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee. Ang pakiramdam po ni Haring David ay inilihis na ng Diyos yung kanyang paningin sa kanya. Nag-isip na siya na dahil sa kanyang mga kasalanan, pinabayaan na siya ng Diyos. Pagamat ganoon, patuloy pa rin siyang nagmamakaawa sa Diyos. Deliver me from my enemies, have mercy on me, for thee I put my trust. Maaaring nararanasan po natin ito mga kapatid sa mga panahon na tayo ay nag-iisa, sa mga panahon na tayo ay troubled in every side. Maaaring nararanasan natin na wala na tayong pag-asa, pero hindi natin alam na andyan lang ang Panginoon. Kung si Pedro ay naglalakad sa dagat, ay nakita niya ang Panginoon. Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ng Panginoon, oo, ako ito. Kung ikaw po yan, hayaan mo akong lumakad sa dagat para pumunta sa iyo. Imposibleng bagay. Pero sabi ng Panginoon, sige, pumunta ka sa akin. Habang si Pedro ay lumalakad, papunta sa Panginoon, lumakas ang hangin, lumaki ang alon, at siya ay sumigaw. Panginoon, tulungan mo ako. Ate, naglalakad, maya-maya, nakalubog na. Bakit po? Imbes na sa Panginoon siya titingin, ang tinignan niya ay ang laki ng alon, ang lakas ng hangin, ang ulos na nando sa karagatan. Samantalang nung una, nakalakad na siya. Pero nung tumingin siya sa mga problema sa kanyang buhay, lumubog na siya. Ganyan din po tayo mga kapatid. Nakita na natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng pagbabawaliwala natin sa Diyos, sa kabila ng ating mga kapalaluan at tigasan ng ulo, sa kabila na hindi natin hinahanap ang Diyos, hinanap tayo ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay, ang Diyos na nagbibigay ng buhay, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao na mamuhay ng higit pa sa ating uri ng pamumuhay, alang-alang sa kanyang pagmamahal, alang-alang sa kanyang dakilang pag-ibig, sa kanyang mga hilirang, ginawa niya ang lahat ng bagay niya. Naranasan natin paano tayo minahal ng Diyos. Naranasan po natin ang kaligtasan walang bayad. Nakita natin sa Biblia ang kanyang mga plano sa ating buhay. Na kung ano yung kanyang inumpisahan sa buhay natin, tatapusin niya rin yan. Pero in the midst of our lives, nasaan ang Diyos sa buhay natin? Marahil kabi-kabila ang ating outing, kabi-kabila ang ating pasyal-pasyal, kabi-kabila yung mga kinahumilingan nating mga concerts, mga pelikula.
Yung mga kabalahan natin sa buhay, yun yung ating inuuna, pero ang Diyos pinalimutan natin. Tapos sasabihin natin, nagtitiwala ako sa iyo, Amen. Nasaan ang pagtitiwala doon? Kapag ubos ng iyong lakas, kapag ubos ng iyong mga resources, saka maalala ang Diyos, nasaan ka, Panginoon? Maaaring mangyari po sa ating buhay ang mga kapatid. Na sa kabila ng pagiging mabuti ng Diyos sa buhay natin, ang nakakalimutan ng Diyos. We must always remember, yung kalakasan na binibigay sa atin ng Diyos is extraordinary. Ang puso natin, ang pinapalakas niya, hindi yung ating katawan. At kahit tayo ay hindi na makabangon dahil sa karamdaman, matatag pa rin tayo dahil alam natin hindi tayo iwanan ng Diyos. Subalit ang mga tao, mababaw lamang paninampalataya sa Diyos, kaunting sakit lang, susumpain ng Diyos. Kakalimutan ng Diyos, kakalimutan ng gawain, iiwanan ng gawain, dahil nakaranas lamang ng kaunting mahirap na karanasan sa buhay. Pero tayo po, Panginoon, na tayong nagtitiwala sa Diyos, ang kalakasan natin ay pinagkakatiwala natin sa Diyos, yung ating puso palalakasan niya, ako kaya kahit yung mga imposibleng bagay kakayanin. Naranasan ko po yung sinabi ko sa Diyos, Panginoon, kung talagang kukunin mo na ako, kukunin mo na po ako. Hindi ko na kaya ang hirap. Imagine po yung 6 months na hindi kayo makatayo. Nakahiga lang kayo. Ang pakiramdam mo sa sarili mo, nag-iisa ka na lang. Motivate ka na lang, pagaling ka. Mabigyan ka ng tubig, hindi ka mabigyan. Magpagaling ka. Hindi ka makasilip sa kwarto, buhay ka pa o hindi lang. Pero hindi po yan sapat para tayo sumuko sa buhay. Hindi yan sapat para tayo ay mag-give up. Bagkus, lalo tayong maging matapang, lalo tayong umasa sa Diyos, dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. This promise is an extraordinary motivation dahil available lang po ito. Hindi sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng mananampalataya, kundi sa mga nagtitiwala lamang sa Diyos. Sabi ito sa verse 31, Be of good courage, and God shall strengthen your heart, ye that hope in the Lord. Hindi po, porke tayo ay mananampalataya, hindi po, porke tayo ay Kristiyano na, ay pwede nating ma-avail ang extraordinary courage, extraordinary strength of the heart. It is only available to those who trust in the Lord. Marami pong Kristiyano nagtitiwala lamang sa Diyos sa mga bagay-bagay na makinalaman lamang sa mundo nito. Lord, alam namin, bibigyan mo kami ng tagumpay. Alam namin, maabot namin ang aming pangarap sa buhay, bibigyan mo kami ng magandang bahay. Alam namin, ibibigay mo yung aming pangarap na magandang sasakyan. Alam namin, ibibigay mo yung pangarap namin ng isang lote pa doon. Magkakaroon kami ng mga rancho, magkakaroon kami ng mga beaches. Alam namin, ibibigay mo yan. Tapos, nagko-quote ka ng mga verses. No? At pag hindi ka mo yumama, sasabihin mo, baka hindi ako anak ng Diyos. Kasi, sabi ng Biblia, you shall give everything abundantly. Bakit hindi abundant? Baka hindi ka anak ng Diyos. Pinapunta ka doon sa nangangaral, payayamanin ka ng Diyos. Lagi ka nandun. Puro mayayaman nandun. This extraordinary courage, this extraordinary strength of the heart, is available only to those who trust in the Lord.
Kaya sabi po dito sa Book of 1 Corinthians, shortcutin ko na po at napahaba na ako. 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi po dito, verse 19. Pakinggan niyo po. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Napakarami pong tao ganito eh. Nagtitiwala sa Diyos, hindi pababayaan. Nagtitiwala sa ating Diyos, lahat ay ibibigay. Pero pagdating sa kabilang buhay, hindi nila alam kung sila nga ay mayroong pangako ng Diyos sa kabilang buhay. Hindi nila alam na kung sila ay mamamatay, sa langit nga sila tutungo. Pero sa mundong ito, sila na yung pinakamasayang Kristiyano na makikita mo. Laging masaya, maliwala sa mukha. Wala nang pangangailangan sa buhay, maapaw. Pero pagdating sa buhay na walang hanggan, hindi nila alam kung meron sila. Napakahalagang bagay po na hindi lamang tayo umaasa sa Diyos sa mga material na bagay sa mundo ito, kundi umaasa din tayo sa Diyos sa pag-asa na bagamat tayo ay mamamatay, tayo ay muling mabubuhay. Tayo ay mayroong pag-asa na tayo ay lumipat na sa bagong buhay mula sa kamatayan. Alam niyo po ba yun? Hindi natin kinakailangan mamatay muna para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay na sa atin ng Diyos. John chapter 5, punta po tayo. John chapter 5, verse 24. Hindi po sabi ng Biblia. John chapter 5, verse 24, or Kapag sabi ng Bible, verse 24, 9 natin. John 5:24. Verily, verily I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Sino po sa inyo ang nananampalataya sa Panginoon? Mayroon po ba? Ang sabi po ng Biblia, he that believeth. No? He that believeth, or he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. Ano po sabi doon? Meron ng buhay na walang hanggan. Hindi pa lang magkakameron. So everlasting life is not conditioned on our belief. Belief is the fruit of the eternal life na binigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become the children of God. Verse 13, which were born not of the flesh, nor of the will of man, nor of blood, but of God. Belief in the Lord Jesus Christ in verse 12 is the result of regeneration in verse 13. Hindi po yan baliktad. Hindi po pwedeng mauna ang kabayo o ang kalesa sa kabayo. Ang laging mauuna ang kabayo bago kalesa. We have that hope. The hope that is in the Lord. Kahit tayo ay nasa kalagayan ito ng mga kasalanan, tayo ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. We have the assurance that we will be with the Lord kapag dumating yung panahon na tayo ay pupunin niya. That is our hope. The hope of the resurrection. Hindi lamang tayo umaasa sa Diyos sa mga bagay na mayroon sa mundo nito. Pagkos tayo umaasa sa mga bagay
na ibibigay niya sa kabilang buhay at alam natin, hindi nagsisinungaling ang Diyos, ibibigay niya ito. Is there any reason for us to be discouraged? Is there any reason for us to be troubled in the heart? Is there any reason for us para tayo ay ma-confuse ano tinatahak ng buhay natin sa inaharap? Hindi po natin alam ang ating buhay sa inaharap. Only God knows. Pero kung tayo ay magiging matatag, matapang sa pagharap sa mga hamon ng ating buhay sa mundo ito, we are 100% sure hindi tayo iwanan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, this book of the law shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. You shall not turn from the right nor to the left. Only be thou of good courage, for thou shalt have good success. Sabi sa Deuteronomy, I will never leave thee, nor forsake thee. I am with thee. Hindi po tayo nag-iisa sa paglakad sa mundo ito, kasama natin ang Diyos. Behold, all power is given unto me. Go ye therefore into all the world, and preach the gospel to every nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things which I have commanded you. And lo, I am with you always. Sabi ng Panginoon ba, sometimes lang? Sabi po ba ng Panginoon, paglinggo lang? Sabi ng Panginoon, always, even unto the end of the world. Mga kapatid, walang rason para tayo matakot. Walang rason para tayo panghinaan ng loob. Only be thou of good courage, and God will strengthen you. All ye that hope in the Lord. Thank you.